Dahil December na, JIP. 15 days na lang, release na ng Ang Ninuno shirt at hoodie. Sa December 15 ko din ipapakita ang pinaka-design at syempre, sa December 15 din pwede nang bumili sa Facebook page natin na JD. Hindi rin mawawala ang ating major raffle. Sa December 15 ko din i-announce kung sino ang nanalo ng hoodie at oversized shirt. Kaya naman abangan JIP at patuloy lang sa pag-comment ng hashtag ang Ninuno Raffle at hashtag Kwentong Bayan Raffle. 2 entry na yan, 200 pesos every Sunday at sa nalalapit nating major raffle sa December 15. Yun lamang JIP, huwag na nating patagalin pa. Simulan na natin ang kwento. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lang natin sa pangalang Ronaldo. Taong 1971. Masbate. Likas na matulungin ang binatang si Ronaldo. Bukod sa naaasahan sa lahat ng oras ng mga kapitbahay, hindi rin ito tumatanggap ng anumang kapalit dahil ayon sa kanya, kung ano man ang ipinapakita mo sa kapwa ay siya ring babalik sa iyo. Mahirap ang naging pamumuhay ni Ronaldo, ngunit patuloy niya pa rin kinakaya alang-alang sa lola niya na may karamdaman sa pag-iisip. 1 taon pa lang ang nakakalipas magmula nang makuha ang sakit, matapos mawala ang pinakamamahal niyang asawa. Sinubukan na din ng binata na ipagamot ito sa albularyo sa lugar, ngunit tanging pampakalma lang ang naibibigay sa matanda. Dahil sa madalas nitong pagwawala, minabuti ng binata na ikulong na lang sa sariling kwarto upang hindi na makaperwisyo sa mga katabing tahanan at maiwasan na mawala. Sapagkat paminsan ay naglalakad ito nang wala sa sarili. Labag man sa kalooban na nakakulong ang lola, ngunit yon ang naisip ng binata na mas magandang paraan. Dahil isang beses umuwi itong duguan ng ulo dahil sa pagpukpok ng isang kababaryo. Pumasok siya sa isang tahanan at binugbog ng isang matanda. Araw-araw pumupunta ang binata sa bundok para makakuha ng pwedeng maitinda. Paminsan ay saging, nyug, langka at kung ano-ano pang pwedeng maibenta sa mga kapitbahay. Bago pa man umalis ng tahanan, sinigurado munang nasa loob ng kwarto ang lola. Isinarado kasama ang aso na si Puti. Yon ang pangalan ng aso dahil purong puti ang kulay. At ang tanging itim lang sa katawan nito ang ilong at mata. Kagaya ng lola, sobra ang pangangalaga niya sa aso dahil ito na ang huling regalong naibigay ng lolo. Binilinan siya na alagaan ang hayop dahil ito ang magbabago ng kanilang buhay. Nagtataka man ang binata sa sinabi ng lolo bago pumanaw. Naisip na lamang niya na baka ito ang ligayang hatid ni Puti. Isang araw, dahil kakatapos lang ng bagyo, minabuti ni Ronaldo na pumunta sa bundok dahil maraming nyog na mapupulot sa lugar. Isinama niya si Puti at habang namumulot, tumutulong din ang aso sa paunguha ng mga nalaglag na niyog. Kinagat ito at inilalagay sa sakong dala ng binata. Labis ang tuwa ni Ronaldo dahil sa napakalaking tulong ng ginagawa nito, lalo pat karamihan sa mga niyog ay natatabunan ng mga nalaglag na dahon. Nawili sa pamumulot ang binata, kaya hindi niya namalayang napalayo na pala sa kanya ang aso. Kaya naman kaagad niyang hinanap kung nasaan si Puti, kung saan-saan siya napadpad at walang patid sa kakasigaw.
Maya-maya pa nakita niyang tumatakbo papalapit ang alaga at sinalubong niya ng yakap. Habang nasa maigpit na pagkakayakap ay kumawala ito at tumakbo. Hinabol ng binata ang aso hanggang sa magawi sa isang parte ng kabundukan kung saan may nagtataasang mga kawayan. Nagpaikot-ikot ang aso ng halos ilang minuto at nang matapos ay nagulat si Ronaldo nang makitang nagbago ang anyo ng alaga. Galing sa pagiging maamo at kulay puti, bigla itong naging purong itim. Napakatangkad at hindi normal kumpara sa mga tipikal na aso. Dahil dito halos hindi na kumurap si Ronaldo at ilang segundo pa ay may iniluwa itong isang batong kumikinang. Gulat man ngunit sa hindi malamang dahilan, kusang gumalaw ang katawan ng binata at dinampot ang bato. Nakatitig lamang ang aso na parang buong pusong ibinibigay ito sa binata. Maya-maya pa ay tumakbo na ang alaga dahil hindi alam ng binata ang gagawin sa napulot na bato. Inilagay na lamang niya ito sa bulsa sabay sunod sa alaga. Naabutan niya itong nakaupo sa may naipong mga niyog. Nagbago man ang anyo, ngunit kung gumalaw siya ay parang sa aso pa rin. Dahil dito paunti-unting nawala ang alinlangan ng binata. Hindi pa rin makapaniwala sa mga nangyayari, kaya hindi niya na napigilan pang magtanong. "Pinaglalaroan mo ba ako, puti? Ano to? Bakit naging ganyan ang itsura mo?" Wika ng binata. Nakatitig lang ang alaga sa kanya. Gumagalaw ang buntot na isang indikasyon na natutuwa sa amo. Dahil wala namang makuwang sagot mula sa alaga, minabuti ni Ronaldo na ayusin na ang mga nyog para makauwi na. Habang naglalakad, may isang kapitbahay na nagtanong kung bakit hindi nababahiran ng putik ang puting aso kahit na galing pa ito sa kabundukan. Nagtaka si Ronaldo dahil sa kanyang paningin, purong itim ang kulay ng alaga. Maya-maya pa ay nakasalubong niya ang isa sa mga kaibigan sa lugar. Tinanong niya ang kaibigan kung nakakatakot ba ang kasamang aso. "Ano ka ba naman, Ronaldo? Sino ba namang matatakot sa napakaamong aso na to? Tignan mo nga, nakakagigil yung pagkaliit at napakalinis pa ng katawan, purong puti." Tugon ng kaibigan habang karga si puti. Hindi pa rin nagsalita ang binata, kahit salungat ang nakikita ng mga tao sa lugar kumpara sa kanya. 4:00 ng hapon nang makarating sa tahanan, kaya iniwan nito ang mga itinitinda sa bakuran. Pumasok sa loob para uminom ng tubig. Pagkatapos nun ay nag-umpisa ng magluto ng hapunan. Siguradong gutom na ang lola, habang ang aso naman ay nakahiga lang sa ilalim ng lamesa. Pagkatapos magluto, binuksan na ang kwarto ng lola at matyagang pinakain. Hindi naman naging pasaway ang lola kaya mabilis silang natapos. Akmang lalabas na sana para pumunta sa kusina, naagaw ang atensyon ng binata nang makita ang alaga na panay ang pag-ikot sa nakaupong lola. Wala namang ginagawa ang matanda, ngunit minabuti niyang lapitan ang aso at binuhat dahil baka biglang masaktan kung sakaling magbago na naman ang isip ng lola. Kaso nga lang, may narinig siyang bulong ng isang babae. Ayon dito, kunin ang bato at ipakita sa lola. Hinanap ng binata kung saan ito galing, ngunit wala naman siyang makita na ibang tao. Tinitigan niya ang aso dahil baka iyon ang nagsalita. Kaso nga lang patuloy lang sa pag-ikot ang alaga.
Paulit-ulit niya itong naririnig sa kanyang isipan. Hinugot niya ang bato at kagaya ng dati, wala pa ring palya ang pagkinang nito. Inilapat sa mukha ng lola at tumitig naman ito. Paglipas ng ilang segundo ay ibinaba niya ang bato dahil wala namang reaksyon ng lola. Matapos nun ay natigil na rin ang aso sa ginagawa niya. Lumabas na si Ronaldo at kumain sa kusina. Sa ilalim ng lamesa natutulog ang aso. Dahil nakaramdam na ng pagod at malapit ng magtakip silim, minabuti ng binata na ipahinga ang katawan kaya maaga siyang nakatulog. 5:00 ng hapon. Nagising ang binata nang may maamoy na nilagang kamote. Dali-dali siyang tumayo at pumunta sa kusina dahil baka may nasusunog. Nanlaki ang mga mata ng binata nang makita ang lola na nagluluto sa kusina. Dali-dali itong inalis sa may apoy. Nagulat si Ronaldo nang marinig ang mga salita nito. "O bakit apo? Anong nangyayari sa'yo? Ipinagluluto lang kita para bago ka pumunta ng bundok, may laman naman niyang tiyan mo." Wika ng lola. Dahil sa narinig ay bigla na lang niyang niyakap ang lola ng mahigpit. 1 taon na ang nakakalipas. Magmula nang magsalita ang lola, kaya labis ang galak na nararamdaman ni Ronaldo. Matapos mayakap ay natanong niya ito kung tama ba ang narinig. At napagtanto na bumalik na nga sa dati ang lola. Normal na muli ang pag-iisip. Nagawa pang magbiro ng binata at nagpakurot sa lola sa sobrang tuwa. Naramdaman niya ang aso sa paanan. Niyakap niya ito at nagpasalamat. Masayang nag-almusal ang maglola at nang matapos ay nagpaalam na may pupuntahan muna. Sa unang beses sa loob ng matagal na panahon, ito lang ang araw na pwede niyang iwanan ang lola na hindi na ikukulong. Pumunta si Ronaldo sa isang manggagamot dahil sa kabila ng mga nangyari. Alam niyang hindi ito normal at tanging albularyo lang ang makakatulong sa kanya. Habang si Puti naman ay patuloy pa ding nakabuntot kay Ronaldo. Naabutan niya ang manggagamot na meron pang 2 pasyente. Kaya matyagang nag-antay si Ronaldo. Nang siya na ang nasa pila, niyaya siya nitong pumasok kasama ang aso. Inilahad ng binata ang lahat ng mga nangyari. "Napakaswerte mo naman, Eho. Isang mutya galing sa mabuting engkanto ang napasayo. Ang paggaling ng lola mo ay ang kauna-unahang misyon na nagawa mo, kahit na lingid sa kaalaman mo. Pero mag-iingat ka dahil mainit sa mga mata ng masasamang nilalang ang tangan mo. May ibibigay ako sa iyong isang botelyang may lamang langis. Dito mo ilagay ang mutya at palagi mong isabit sa leeg mo." Wika ng albularyo. Lumapit siya sa binata at inabot ang botelya. Dahan-dahang inilagay ang mutya. Nag-usal din ng ilang orasyon ng matanda. At nang mismong araw na yon ay tinuruan si Ronaldo ng mga dasal. Bago pa man umalis ay pinabaunan siya ng albularyo ng isang libretang puno ng mga dasal. At nagwika na magiging isang magaling na manggagamot si Ronaldo. Basta gagamitin lamang ang mga kaalaman para sa kabutihan. Ang mga salitang ito ay nakapagbigay ng ngiti sa binata. Nagpasalamat ito sa albularyo at umuwi na kasama ang alaga. Pagkarating sa tahanan ay pinagmasdan lang nito ang lola na naglilinis ng bakuran. Halos hindi pa rin makapaniwala si Ronaldo sa milagrong nangyari. At simula ng araw na yun, nag-umpisa na si Ronaldo sa pagkabisa ng mga orasyon. Hanggang sa nagkaroon ng 2 pasyente na kapitbahay.
Dito na nagsimulang maging bantog ang pangalan ng binata bilang manggagamot. Dahil sa kakayahan, hindi rin maiwasan na may mga dumadalaw na nilalang na nagpapanggap sa likod ng wangis ng kakilalang tao. Naging mahirap ito sa binata, ngunit sa pagtagal ng panahon, nagawa niya itong malabanan sa tulong ng albularyo. Lumipas ang 2 taon. Dahil sa lumalim na ang kaalaman sa larangan, nagawa na din itong makipag-usap sa engkantong nagkaloob ng mutya. At ayon dito, ang asong ibinigay ng lolo ay elemento na galing sa kanilang mundo. Noong nabubuhay pa ang lolo ay naging matalik silang magkaibigan dahil napakabuti ng pagtrato sa kanya. Noong mga nalalabing araw ng lolo sa mundo, humiling ito sa engkanto na bigyan ng magandang buhay ang apo at naiwang asawa. Bilang ganti ay ibinigay niya ang aso. Hindi man lubos na alam ng lolo ang ibig sabihin, ngunit patuloy itong nagtiwala, kaya hindi kalaunay ipinagkaloob ng engkanto ang isang mutya para bigyan ng magandang buhay ang maglola, at ang naging tulay ay ang alagang aso. Kakaiba man sa kaisipan ng ibang tao ang karanasan, ngunit ipinagpatuloy ni Ronaldo ang bagong buhay at hindi man nauupo sa ginto. Napakasaya pa rin niya dahil nakakatulong siya sa kapwa sa tulong ng mutyang kaloob ng engkanto. Ang susunod na kwento, mula sa ating kabayan na itago na lang natin sa pangalang Torning. Taong 1989, Leyte. Kasalukuyang 8 taong gulang pa lamang si Torning ng mga panahong ito. Kahit papano ay naiintindihan niya na ang nangyayari sa mundo. Ilang buwan pa lang ang nakakalipas magmula nang mamatay ang ama. Bigla na lamang nag-iba ang presensya ng tahanan. Ang dating palaging nakangiting ina, halos wala nang makitang saya, at ang mga kapatid naman, iginugugol ang oras sa pagtatrabaho. Dahil sa bunso si Torning at nasa tahanan lamang, araw-araw niyang nararamdaman ang matinding kalungkutan ng ina. Kaya naman minsan niyayakap niya na lang ito, at para kahit papano'y gumaan ang pakiramdam at ipadama na hindi siya nag-iisa. Bata pa lamang malapit na si Torning sa ama, at palaging sumasama sa gubat tuwing mangangahoy o mamumulot ng itinitindang nyog. Tuwing Sabado at Linggo naman ay pumupunta sila sa lupain ng lolo. Nagtatanggal sila ng ligaw na damo at sinisilip na rin ang lumang tahanan. Ayon sa ama, ang mga materyales kasing ginamit sa pagtayo ng tirahang iyon, solidong mga bakal ang ginamit kaya napakatatag. Madalas pagkatapos maglinis ng ama ay tumatambay sila sa tahanan. Napakahalaga ng lugar sa bata dahil karamihan ng mga masasayang alaala ay naiwan doon. Napapangiti na lamang sa tuwing naaalala ang ama. Noon ay palagi nitong sinasabing tabi-tabi po na siya namang ginaya ng bata. Natutuwa ang ama noon dahil nakakaramdam si Turing ng takot tuwing binabanggit ito, at sinasabihan niya ang anak na sobrang matatakotin. Lahat ng yun, masasabing mahal na mahal ng anak ang ama. Kaya isa siya sa pinakanasaktan ng mawala ito. Ngunit hanggang sa makakaya, pinipilit ng bata na maging masaya dahil hanggang sa huli, sinunod niya ang bilin ng ama. Mawala man siya ay dapat ipagpatuloy ang buhay. Tuwing walang pasok sa eskwelahan ay nagpapaalam si Turing sa ina. Pupuntahan nito ang lupain ng lolo
Pinapayagan naman siya dahil sanay na ang bata na magpabalik-balik sa lugar. Ngayon ay mag-isa na lang siyang tinatapos ang mga kailangang gawin. Hindi maasahan ang mga kapatid dahil sa may kanya-kanya na itong mga buhay, at ang nanay naman ay patuloy pa ring nagdadalamhati sa ama. Minsan ay niyaya niya itong sumama ngunit hindi pa kayang lumabas ng tahanan. Tuwing nagagawi sa lumang tahanan, hindi maiwasan ng bata na malungkot dahil lahat ng tawanan at halakhak ay napalitan ng lumbay at katahimikan. Isang araw, maagang gumising si Torning para ipagluto ng almusalang ina. Ilang araw na itong hindi kumain dahil sa lagnat. Habang nagluluto sa kusina, may naririnig siya na parang nagwawalis malapit sa palikuran. Dala ng kuryosidad ay hinanap ito ng bata. Sinigurado niya na hindi ito ang ina dahil bawal itong mapagod. Pagsilip sa bintana, nakita niya ang isang malapad na likod na lalaki. Kaya nilapitan niya dahil parang pamilyar ang suot nito. Nang akmang ilang hakbang na lang ang pagitan ay lumingon nito sa bata. Labis siyang natuwa nang makita ang ama ang nagwawalis. Abot tenga ang ngiti ni Torning, ngunit walang reaksyon ng ama. Maya-maya pa ay tumalikod na ito at naglakad papalayo sa lugar. Sinundan naman ito ng bata dahil sobrang sabik na sabik ito na makasama ang ama. Habang hinahabol ay nagwiwika ang bata ng salitang itay. Lumilingon naman ang ama, ngunit patuloy pa rin sa paglalakad. Sinundan lang ng bata hanggang sa makarating sa lupain ng lolo. Diretso itong pumasok ng tahanan at naupo malapit sa bintana. Sabi ko na nga ba tay, babalik ka din eh. Nakakalungkot kaya mag-isa ako dito palagi. Alam mo ba tay, palagi ko pong pinagdarasal na bumalik ka na. Sobrang lungkot na kasi ng itsura ni nanay magmula nung nawala po kayo eh. Wika ni Torning. Tinitigan siya nito ngunit gaya ng dati. Wala pa ring naging reaksyon ng muka. Akmang tatabi na sana si Torning sa kinauupuan ng ama. Bigla naman itong tumayo at lumabas ng tahanan. Nagtaka ang bata dahil parang wala ang ama sa tamang pag-iisip. Kaya naman patuloy niya itong sinundan. Sa paglalakad, napansing nagagawi na ang ama sa dako kung saan may nagtataasang puno. Napakaganda ng lugar dahil kulay berde ang paligid. Hitik sa bunga ang mga puno sa lugar. Sumunod lang si Torning sa likod ng ama. Hanggang sa nakaramdam ng pagod dahil sa ilang oras na naglalakad. Napansin pa ng bata na umiikot lamang sila sa iisang parte ng lugar. Maya-maya pa ay lumapit ang ama. Tumingin ng direkta sa mata at biglang nahilo ang bata. Dahil sa pag-ikot ng paningin, naupo lamang si Torning sa lupa at ipinikit ang mga mata. Nang maging maayos ang pakiramdam, idinilat ang mga mata at sinubukang tumayo. Dito niya napansing madilim na ang lugar. Umiyak na ang bata dahil sa labis na takot, lalo pat walang ilaw na galing sa buwan. Tumakbo ang bata. Sumisigaw habang umiiyak. Ayon kay Torning, hindi niya na maalala kung paano siya nakatulog ng gabing iyon. Nagising na lamang siya maliwanag na at nasa ilalim ng isang puno. Dahil sa hindi pa rin nakakauwi, nagpatuloy ito sa paglalakad upang mahanap ang daan palabas. Ngunit hindi talaga mahanap dahil kahit anong gawin, paikot-ikot lamang siya sa iisang lugar.
Nagpahinga na muna si Torning sa isang matandang puno ng mangga. Maya-maya pa ay nakaramdam ng mga kagat ng langgam sa likuran. Kaagad niyang tinanggal ang damit pang itaas. Pagkaubad, biglang sabay-sabay na gumawa ng ingay ang mga ibon sa paligid. Tumingala si Torning at walang ano-ano'y narinig ang boses ng ina. Napalingon at nakitang tumatakbo ito papalapit sa kanya. Niyakap siya ng mahigpit. Ayon dito, buong gabi siyang nawawala. Anay, kahapon pa po ako nandito eh. Tinatawag ko po kayo. Bigla na lang po kasi kung iniwan ni tatay. Wika ni Torning. Dahil sa nabanggit ng anak ay napakunot ang noo ng ina. Nagwika ito na guni-guni lang ni Torning ang nakita, kaya kailangan na nilang umuwi upang makakain. Pagkarating sa tahanan, ipinilit ng bata na nakita ang ama sa lugar, kaya kinakailangan nila itong balikan. Dahil sa batid ng ina na kakaiba ang nangyayari sa anak, pilit niyang ipinaintindi sa bata ang totoong nangyari. Ayon dito, hindi naman talaga namatay ang ama, bagkus ay bigla lang siyang nawala. Gumawa lang sila ng peking lamay para ipakita sa mga tao. Hindi kasi naniniwala ang lolo sa mga kwentong engkanto, kaya pilit na iginiit na walang ibang rason ang pagkawala ng ama kung hindi ang kamatayan. Sumang-ayon na lamang ang ina bilang respeto sa kagustuhan ng sariling ama ng asawa. Ang kabaong ay nanatiling sarado sa buong lamay dahil ang alam ng tao, lasog-lasog na ang katawan ng ama kaya hindi na ipinakita. Ngunit lingid sa kaalaman ng nakararami, wala namang laman ang loob ng kabaong. Dahil dito mas lalong naguluhan ang murang isipan ni Torning. Hindi naman pinilit pa ng ina at inaya na lamang ang anak na lumabas ng tahanan dahil meron silang pupuntahan. Habang naglalakad, hindi umiimik ang bata at patuloy lang sa pagsunod sa ina. Maya-maya pa ay huminto sa isang kubo. Nakangiting lumabas ang isang matanda. Pinapasok naman kagad sila at pinaupo. Nagulat si Torning nang hawakan siya nito sa kamay. Ayon sa pulso ng batang to, malinaw na nakipagkita sa kanya ang kaluluwa ng tatay. Ganap nang nakuha ng engkanto ang asawa mo. At sa pagkakataong ito, hindi na natin mababawi pa. Pero kinakailangan pa ring mahanap ang bangkay nito para matahimik na. Wika ng albularyo. Nag-umpisa na itong painumin ng langis ang bata at kasabay nito ang lahat ng pangontra na dasal. Matapos ang gamutan, nakaramdam ng ginhawa at kapayapaan ang pag-iisip ni Torning. Nagpasalamat ang mag-ina sa albularyo at nagpaalam. Dumaan ng mga araw na naging normal ang pamumuhay ng mag-ina. Unti-unting bumalik ang sigla sa katawan ng nanay. Minsan dumadalaw ang mga kapatid at nagbibigay ng oras sa paghahanap ng bangkay ng ama. Ngunit halos 1 taon na ang nakalipas. Hindi pa rin mahanap ang bangkay nito. Paminsan, nakikita pa rin ni Torning ang imahe ng ama sa lumang tahanan. Pero hindi niya na pinapansin dahil alam niyang wala naman itong katotohanan. Hanggang sa isang araw, may nagbalita sa mag-ina na nasa tabing ilog umano ang bangkay ng ama. Dali-dali silang pumunta at naabutan ang nagkukumpulang mga tao. Nang makalapit sa bangkay ay parang kakamatay pa lang at ilang oras pa lang ang nakakalipas. Dahil hindi pa ito naaagnas o nangangamoy man lamang.
Hindi maiwasan ang bulungan ng mga nakakita dahil isang taon na magmula ang lamay. Ngunit bakit nakita muli ang bangkay na parang bago lamang? Pero hindi na ito masyadong pinansin ng pamilya. Pagkarating ng ibang lalaking kapatid, kaagad nilang binuhat ang bangkay pauwi ng tahanan. Ibinalot sa tela at ginawan ng kabaong nagawa sa tabla. Sa mismong araw na yun, bago pa man ilibing ang ama, inimbitahan ng mag-anak ang albularyo sa lugar para dasalan at maglagay ng orasyon. Magmula ng araw na yun, hindi na muli pang nakita ni Torning ang ama. Tuluyan ng nanahimik ang kaluluwa nito. Ngunit ang tanong sa kanilang isipan, anong uri ng engkanto ang kumuha dito? Maraming salamat sa pakikinig ng ating kwento, JIP. Abangan pa natin ang mga susunod na kwento sa channel. At muli, huwag nating kalimutang mag-comment ng hashtag ang Ninuno Raffle at hashtag Kwentong Bayan Raffle. Yun lamang, maraming salamat. Paalam.